para kahit papano lumakas siya at mas marami pa siyang taon na kasama kaming mga apo at mga anak niya. Kapag may ganito ka ding sitwasyon sa magulang mo, lola or lola mo, lahat gagawin mo. At ang tawag doon, pagmamahal. Hi guys! For today's video ay doon tayo matutulog sa bahay ng aking lola. Kasi wala siyang kasama sa bahay. Ang kasama niya sa bahay ang kapatid kong bunso at ang pamilya nito. Pero dahil nga may patay kami ay pumunta sila doon para sa last lamay. Medyo mahina na ang lola ko at pabalik-balik na din sa ospital para sa kanyang mga check-up. Nilagay ko lang muna ang aking mga gamit at pumunta ako sa store. Ibinigay ko yung mga flyers para bukas ay maaari nilang ibigay. At sinamahan ko na rin silang magsara nito. Pag-uwi ko ay inayos ko ang listahan ng sales namin. At tinotal ko na din ang mga expenses. Medyo konti ang tao or nagiging customer namin compare sa dati naming pwesto. Pero laban lang. Siyempre magto 2 years na din kaming nagnenegosyo magkakaibigan. Although na maraming ups and downs, di kami sumusuko. Tapos, dito ko naisipan matulog sa sala para nang sa ganoon, mas mabilis kong maririnig si Lola kapag may kailangan siya. Nagulat ako kasi bigla siya nagsabi sa kapatid ko na tingnan ko daw siya. Hindi naman siya nagsasabi ng ganun sa akin. Kaya sinabi ko sa asawa ko na doon ako matutulog at babantayan ko siya. Dating nakasolo ng tirahan ng lola ko. At pumilit kami ni mama na isama siya ng bahay sa kapatid ko. Para nang sa ganoon may kasama siya sa bahay at para mas malapit siya sa akin in case na may maramdaman siyang sakit. May maaaring magtakbo sa kanya agad sa ospital. Lagi siyang na-ospital at siya lang mag-isa doon sa inuupahan niya dati. Kahit ayaw niya at labag sa loob niya na may kasama sa bahay ay wala siyang magagawa. Kaysa naman magulat kami at atakihin siya ng sakit nang walang nakakaalam. Medyo mainit dito sa Montalban kaya naman naisipan namin ni mama na pa-airconan siya. Lahat naman ginagawa ko para ma-survive yung gamutan niya, maintenance at kung ano-ano pa. Kaya kung sakali mang nagtataka kayo these days, di muna ako masyadong nakakapag-giveaway kasi madalas lola ko nasa ospital at madalas may check-up siya at mas kailangan niya ng pera. Sa mga malapit naman sa akin para manghiram, pasensya na kayo kung di ko kayo mapahiram. May sarili din akong problema at obligasyon. Huwag niyo na akong isama sa problema niyo kasi marami na itong sa akin. Kung kulang pa yun sa inyo, pwede ko naman kayong bigyan. At sa mga naawa naman ako at napahiram ko, magbayad kayo. Di lang kayo ang may kailangan. May pamilya din akong mas kailangan ng perang hiniram ninyo. At kung tatanungin niyo ako, bakit inaako ko lahat? Wala bang ibang tumutulong sa'yo or sa lola mo? Meron naman kaso hindi sapat para sa gamutan, check-up, ang gastos. Yung iba, wala pang kakayahang tumulong. Yung iba, meron pero di makapagbigay. Mahirap mag-obligas ng ibang tao, lalo na't about sa pinansyal, para sa magulang nila at para sa lola nila. May mga taong kusang magbibigay, may mga kailangang obligahin at may mga taong wala talaga eh. Hindi ako nanunumbat o nagsisisi kasi dalaga pa lang ako at bago pa lang ako sa pagtatrabaho ay tumutulong na talaga ako sa lola ko. Hindi dahil sa apo ako at obligasyon ko to, kundi dahil mahal ko ang lola ko. At gusto kong mas sumaba pa ang buhay niya. Kahit sino naman, di ba? Lahat gagawin ko para makita niya yung tagumpay ko. Para kahit papano makatamasa siya ng magandang buhay. Para kahit papano lumakas siya. At mas marami pa siyang taon na kasama kaming mga apo at mga anak niya. Kapag may ganito ka ding sitwasyon sa magulang mo, lola or lola mo, lahat gagawin mo. At ang tawag doon, pagmamahal. Ito na lang din yung way natin para maibalik at masuklian ang mga nanggawa nila para sa atin. I love you, Nay. Sasamahan kita sa lahat ng problema mo sa buhay. From your pinakamabangong apo. Cheers para sa mga tulad nating mapagmahal sa magulang at sa pamilya. Mabuhay kayo. Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.